Ito po si Brother Dave ang nagsasabi sa inyo. Title, The Way to Eternal Life. Ito po si Brother Dave. It is our duty as the sons and daughters. Upang tayo ay lumago sa ating pananampalataya, araw at oras na naman ang sa atin ay binigay ng ating. Magandang araw po muli sa lahat ng ating sumusubaybay sa ating pong YouTube channel, The Way to Eternal Life. Ito po si Brother Dave. Nagsasabi sa inyong magandang araw at ang lahat sana sa atin ay patuloy na pinagpapala ng ating Panginoon Diyos. Ito po ang ating series of lesson na ating pinag-aaralan for the last week or more, you know. At tayo po ay nasa lesson 11 na po, no? Nasa lesson 11 na po tayo at ang ating lesson 11 ay sa unang sulat ni Pedro ay matatagpuan po sa chapter 2 verse 11 to 12. Ang title po ng ating lesson ngayon ay Godly Living. Ang pamumuhay na maka-Diyos. Okay? So, ang ating pong scripture reading ay 1 Peter chapter 2 verse 11 and 12. At inaanyayahan ko po ang lahat ng mga nanonood sa video channel na ito na kayo po ay magkaroon ng inyo-inyong sarili-sariling mga Biblia, no? At para po pag tayo nagbabasa, hindi po second hand ang dating sa inyo. First hand ang dating ng salita ng Diyos kasi kayo mismo ang bumasa at nagsabi na ito nga ang nakasulat. Okay? So, welcome po sa video channel The Way to Eternal Life. This is Brother Dave. At tayo po ay magpapatuloy na sa ating pag-aaral sa araw na ito. May the Lord bless us as we study His Word today. 1 Peter chapter 2 verse 11. In mga minamahal, nakikiusap ako sa iyo bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig na ito. Ano po ang sabi rito ni Apostol Pablo, ni Apostol Pedro, na minamahal, nakikiusap ako sa inyo. Ang sabi ng Panginoon, nakikiusap ang Diyos sa atin na bilang mga dayuhan sa daigdig na ito. Talikuran ninyo ang masamang hilig ng katawan na naghihimagsik laban sa inyong kaluluwa. Alam niyo po, itong katawan na ito, marami po itong hilig, no? Marami pong hilig ang katawan na ito. Una, ang katawan na ito, hilig niya, makamtan niya ang buong sanlibutan. Hilig niya na magkamal na maraming pera, properties, hanap buhay, business, lahat po. At busy-busy ang sanlibutan sa mga bagay na ito. So, ang sabi po ni Apostol Pedro, sa pamamagitan ng patnubay ng Espiritu Santo, nang ito'y kanya sinusulat, sabi niya, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan at pansamantala. Pagka sinabi pong pansamantala, temporary lang, no? Temporary lang tayo rito. Pansamantala lang na may COVID. Pansamantala lang na tayo mahihirapan sa mga sasakyan, no? Sa transportation. Pansamantala lang na tayo ay hindi normal ang ating buhay. Darating din tayo dun sa new normal. Kaya sabi rito, tayo ay pansamantalang mga dayuhan sa dakong ito, sa mundong ito. Talikuran ninyo ang masamang ibig ng katawan na naghihimagsik laban sa inyong kaluluwa. That fight against the flesh and the spirit. Sabi nga, the spirit is strong, but the flesh is weak. Ito pong katawan na ito ay maraming kahinaan. May mga sakit po tayo. That is kahinaan po ng ating immune system. Kanya tayo may sakit. Pero yung inner, yung nasa kaibuturan ng ating mga puso, yun ang sinasabi ng ating Panginoon na talikuran na natin. You know, minsan, madalas po tayo magkasala sa isip,
sa salita at sa gawa. Si Brother Dave po hindi perpekto. Hindi po ako perpekto. Nagkakasala rin po tayo. No? Nagkakasala rin po tayo at sa pagkakataon na ang kasalanan ay pumapasok sa atin, ay pinipilit po natin iwasan ang kasalanan. To be tempted is not a sin. But if you fall into temptation, ito po ang kasalanan. Remember that Jesus was tempted in all points, but yet without sin. Siya ay tinukso sa lahat ng bagay, pero hindi po siya nagkasala. So, sabi sa atin dito ng ating Panginoon ay, iwasan na natin, talikuran na ninyo ang masasamang hilig ng katawan na naghihimagsik laban sa inyong mga kaluluwa. Ito po ang kahinaan ng katawan, yung mga vices natin, yung mga bisyo natin, alisin na natin yan. Pilitin nating alisin. At kung tayo ay may kahinaan at hindi natin maiwasan, sabi ng Panginoon, you ask from the Spirit. You ask from God that God will give you the strength para mawala ang mga kahinaan na ito. Mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hintil upang kahit na pinaparatangan nila kayo ng masama, kapag nakikita nila ang inyong mabubuting gawa, ay magpupuri sila sa Diyos sa araw ng paghukom. Okay? So, ano sabi rito? Kailangan ipakita natin ang ating mga mabubuting gawa sa gitna ng hintil o sa gitna ng takbo ng sanlibutan. At makikita nila ang inyong mabubuting gawa ay magpupuri sa Diyos sa araw ng kanyang paghukom. Makikita ng sanlibutan na ang ginawa mong mabuti sa pagsunod sa salita ng Diyos ay magmamana at magbubunga ng mabuti pagdating ng paghukom on the judgment day. Bakit? Sapagkat hindi ka hahatulan. Alam niyo po, ang mga hinahatulan lamang yung mga nagkasala. So makikita nila yan, pagdating ng paghukom, hindi sila nahatulan. Ang tao ng Diyos, hindi nahatulan. Bakit? Una, binayaran na ni Kristo ang iyong kasalanan. Hinugasan na tayo ng dugo ni Kristo sa ating mga kasalanan. Verse 11, mga minamahal, nakikiusap uli ako sa inyo bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig na ito. Talikuran ninyo ang masamang hilig ng katawan na naghihimagsik laban sa inyong kaluluwa. Tignan po natin yung salitang bilang mga dayuhan na pansamantalang naninirahan. Okay? Tignan po natin yan. Pagka sinabing pansamantala, hindi po permanent. No? Hindi po permanent. Lagi na po natin sinasabi yan, paulit-ulit, anything that is temporary, it's not permanent. Anything that there is a beginning and there is an end, that is temporary. Okay? So, tayo po ay naglalakbay sa mundong ito in temporary nature lamang. Okay? Tingnan po natin, bilang dayuhan at manlalakbay. Tandaan po natin na tayo ay naririto, temporary lamang, pansandalian lamang, ito ay bilang tayo ay isang dayuhan at manlalakbay. Talikuran ang masamang hilig ng katawan. Mamuhay ng sakdal, paghandaan ang pagdating ng Panginoon. Tatlong bagay po. At, ano pa po ang sabi sa atin dito? You don't belong there, you are an outsider. Hindi po tayo kabilang sa takbo ng sanlibutan, we are all outsider. No? Sa labas po tayo. Kaya tayo, hindi dapat makialam sa takbo ng sanlibutan. Neither tayo ang tumatakbo at nagpapatakbo ng sanlibutan. Huwag po tayo makisama at umayon sa takbo ng sanlibutan ito. Alam niyo po, pagka tayo sumama sa takbo ng sanlibutan ito, lagi po tayo napapahama. No? Napasaklap po. Lagi po tayong napapahama. Lagi tayong may mga problemang mabibigat. No? Yung iba po nagsisisi, bakit? Kung kailan ako sumunod sa Diyos, kung kailan ako nakinig na kanyang mga salita, at saka dumarating sa akin ang mga problema. Brothers and sisters,
kung anuman ang dumarating sa iyo, hindi ka bibigyan ng Diyos na problemang hindi mo makakaya. God will always give you the way out. He will always give you the way out para matagpusan mo, matapos mo ang iyong problema na ayon sa kanyang mga salita. Philippians chapter 3 verse 20. Subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Kita nyo. Ngunit sa kabilang dako, tandaan ninyo, tayo ay hindi tiga rito. Tayo ay mamamayan ng langit. We are a citizen of heaven. Doon magmumula ang tagapagligtas na hinihintay natin ng may pananabik ang Panginoong Hesukristo. Saan po manggagaling ang hinihintay natin at ang ating pananabik ay nasa Kanya? Mula sa langit na naroroon ang ating Panginoong Hesukristo. Okay? So, hindi ito ang ating tirahan. Hebrews 13 verse 14. Sapagkat hindi rito sa lupa ang tunay na bayan natin at ang hinahanap natin ay ang bayang darating. So, yun ang hinahanap natin, yung bayang darating. You know, maraming takbo ng takbo sa mga embassy, no? Pupunta sa US, sa UK, kung saan-saan. Dahil gusto nilang makarating, yung tinatawag nilang green pasture. Alam niyo po, noon, marami naghahangad pumunta sa Amerika. Pero sa mga problema ng Amerika ngayon, teka muna, mag-isip-isip ka muna, kapatid. Mag-isip-isip ka muna. Ang green pasture noon sa Amerika, hindi na ngayon. Gray na ngayon. No? Pero, pag ang inilagay mo sa iyong puso at isipan, ay hindi tayo tiga rito, hindi ka tiga Amerika, hindi ka tiga ibang bansa, tayo ay naririto lamang temporary at ang ating buhay at ang ating hinihintay ay ang ating permanent na tirahan sa langit. Talikuran ang masamang hilig ng katawan. Yan ay ang maghahadlang sa atin para magmana doon sa kalangitan na inanda sa atin. If I am to live a godly life on this earth, if I am to live a godly life on the outside, it doesn't start on the outside, it starts in the inside. Ano ibig sabihin nun? Kung tayo ay mabubuhay ng makadiyos outside, pansanlibutan, it doesn't start outside. Hindi ito pwede magsimula sa labas. It must start in the inside. Kung tayo magbabagong buhay, aalis tayo sa sanlibutan. Pero hindi tayo mawawala sa sanlibutan, nandiyan ka pa rin, makikibahagi ka pa rin, at ikaw pa rin ay makikibaka sa takbo ng sanlibutan, but the inside, yung sa pangloob mo, yun ang magbabago sa iyo. It start in the inside. It start in your heart, where God dwells. Okay? So ano pa sabi po sa atin dito? Romans chapter 7 verse 23. Ngunit may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan na salungat sa tuntunin ng aking isip. Ito si Apostol Pablo po ito nagsasabi sa mga tiga-Roma. Ngunit may kapangyarihan sa bahagi ng aking katawan. Itong bahagi ng katawan na ito, may kapangyarihan daw na salungat sa tuntunin ng aking isip. Ibig sabihin, iba yung gustong gawin ng katawan, iba yung sinasabi ng isip. No? Salungat sa sinasabi ng isip. Ang sabi ng isip, gawin mo ito o huwag mong gawin yan dahil mali yan. At sabi din ng isip, ito ang gawin mo, ito ang tama. Pero yung katawan, salungat sa gustong gawin, sinasabi ng isip. Ito po yung sinasabi ni Apostol Pablo, no, sa mga tiga-Roma. Salungat sa katuntunin ng aking isip, ipinapaalipin ako ng kapangyarihan ito sa kasalanang nananatili sa aking katawan. Pagka tayo po ay nasa kasalanan at nananatili tayo sa kasalanan na ito, ano raw po ang ating nagiging sitwasyon, ang ating labas na yan? Alipin tayo. Alipin tayo ng kasalanan na nasa sa ating katawan. Pag ang ating isip, ang ating bibig, ang ating puso ay nagsasabi na ng hindi tama, tayo nagiging alipin. No? Tayo po ay nagiging alipin.
Sana po, pagka dumating sa atin yung temptation, may kausap ka sa telepono, may ka-text ka, no? May mga mensahe na hindi maganda, that is temptation. Yung katawan mo will fall into temptation, pero sinasabi ng isip mo, huwag mong gawin yan. Why? Because the heart and the mind connects to each other. And the mind and the heart talks to your spirit, to the Holy Spirit. The Holy Spirit will talk to your heart. He will talk to your heart and tell you that what you think and what you do is not right. Verse 24, ang sabi rito, anong saklap ng aking kalagayan? Sino kaya ang magliligtas sa akin sa kalagayan ito na nagpapahamak sa akin? You know, brothers and sisters, pagka tayo nanatili sa kasalanan, sino kaya nagpapahamak sa atin? Una, kinaladkad ka ng dyablo sa kalagayan na yan. So, lagmok, no? Nalugmok ka sa kalagayan na yan. Sino nagdala sa'yo? Ikaw. Bakit? Sumunod ka. Kanino? Sa dyablo. Hindi ka sumunod kanino? Kay Kristo. Hindi mo sinunod ang Espiritu Santo. Kanya sabi niya, anong saklap ng aking kalagayan? Sino kaya ang magliligtas sa aking kalagayan ito na nagpapahamak sa akin? Si Apostol Pablo yan. Meron siyang desire ng katawan niya na hindi tama. Na pagka pinanatili niya, ay sino pa magliligtas sa kanya sa ganong kapamakan? Galatians chapter 5 verse 19, hindi maikakaila ang mga hilig ng laman. Ano yung hilig ng laman? Makikiapid. Pag makikiapid, yung babae o lalaki, hindi mo naman asawa. No? Nakikiapid ka lang. Nangaagaw ka ng asawa ng may asawa. Kahalayan. Kalaswaan. You know, kahalayan, kalaswaan, ay iisa yan. Kung mahalay yan nasa isip mo, mahalay din ang lalabas sa bibig mo, mahalay din ang gagawin ng mga katawan mo, ng kamay mo, at ng katawan mo. Bakit? Yan ay kalaswaan. Okay? Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kapatid, sumasamba ka ba sa Diyos-Diyosan? Ang unang Diyos-Diyosan ay ang sarili mo. Ginagawa mo ang pagsamba sa sarili mo. Sinasamba mo ang pera mo, sinasamba mo ang kapangyarihan mo, sinasamba mo ang mga bagay na pinoposes mo, sinasamba mo ang otoridad mo, sinasamba mo ang iyong kapangyarihan bilang politiko o bilang isang leader ng isang organisasyon, ikaw ay naaalipin ng iyong sariling kagustuhan. Bakit? Sapagkat ang sarili mo, ang Diyos-Diyosa mo. Ako. Ikaw ang Diyos ng sarili mo. At gusto mo ang tao sumunod sa iyo dahil may kapangyarihan kang hawak. Pangkukulam, pagkapuot sa isa't isa, pag-away-away, pagseselos, pagkakagalit, kasakiman, pagkakampi-kampihan, at pagkakabahabahagi. Lahat po ng ito ay hindi dapat na makita sa atin. Sa verse 21, sabi pa niya, pagkainggit, paglalasing, kalayawan, at iba pang katulad nito, muli ko kayong binabalaan. Muli ko kayong binabalaan. Kapatid, binabalaan ka ng ating Panginoon Diyos sa oras na ito. Pagka ikaw ay gumagawa ng mga bagay na sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat sa mga taga-Galatia na nabasa natin, binabalaan ikaw at ako at ang buong sanlibutan. Ang gumagawa naman ito ay hindi magkakaroon ng bahagi kailanman sa kaharian
ng Diyos. So maliwanag po yan, ano? Maliwanag na sinabi sa atin ng Apostol Pablo kung ano ang mga bagay na dapat nating hindi gawin. How would you do that? Paano ang gagawin natin para maiwasan ang mga bagay na yan? Verse 24, Galatians 5:10, at pinatay na nga mga makipag-isa kay Kristo. At pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang makasariling pagkatao, pati na ang mga masasamang hilig nito. 25. Kung ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, siya rin ang paghariin natin sa ating buhay. Kung ang Espiritu ang nagbibigay sa atin nito, siya ang paghariin natin sa ating buhay para mawala ang lahat ng ito at maiwasan natin ang mga bagay na hindi karapat-dapat o ang mga bagay na ipagkakasala natin. Mamuhay ng sakdal. Ano po ba yun? It means lovely, fine, winsome, gracious, noble, excellent. It is the purest, highest, noblest kind of goodness. Ito po yung pinakamataas na uri ng pag-ibig, no? Noble. Ano ba yung noble? Karangalan. No? Excellent. It is the purest, highest, noblest kind of goodness. Pinakamataas na ating magagawa na kabutihan. Mamuhay ng sakdal. Okay, live an exemplary life. Paano po yun? Conduct yourself honorably. Conduct yourself honorably. Sa lahat ng bagay, kailangan may honor. Pagka wala na tayong honor, wala ka ng kwentang tao. Okay? So ano pa po ang sabi sa atin dito? Keep your behavior excellent. Keep your behavior excellent. Alam niyo po ba excellent? Yung po yung pinakamataas. Number one. Number one ka. Pinakamahusay ka. Excellent ka. Walang kapintasan. Walang masasabi sa'yo. Excellent. Bakit? Sa pagkatao ka ng Diyos. Okay? Live so that even unbelievers are impressed by your behavior. Mamuhay ka na kahit na yung hindi mananampalataya ay may impress. Magugulat. Magugulat sa ano? Sa maganda mong pag-ugali. Ang una pong babaguhin sa atin ng Panginoon Diyos ay ang ating isipan, ang ating puso, at ang ating mga masamang ugali. So makikita po natin yan. At pag nakita yan ng sanlibutan ng ating mga kaibigan, no, na you live a godly life. Hindi ka na yung dati na lasinggero, dating sigarilyo mo, o may droga kang bisyo, o kahit na ano pa, o nambubugbog ka ng asawa, for that matter. At pag nakita yan ng mga unbelievers na hindi mananampalataya, may impress sila, magugulat sila. Ang laki ng pinagbago mo. Anong sagot mo? Brothers and sisters, I only change because Christ is in me. Amen? Okay. Our goal is to clear, our goal is very clear. Make Jesus beautiful by the way we live. The goal is clear. Napakaganda at napakalinaw ng ating pakay. No? Make Jesus beautiful by the way we live. Para pamalagin natin ang ating buhay na maganda dahil ang ating buhay ay na kay Kristo. Ito ang buhay Kristiyano, buhay ng na kay Kristo, ang pinakamaganda, ang buhay ng isang tunay na Kristiyano. No? Kanya nga tayo, may mga awit tayo na pang-Kristiyano, di ba? Na we live because He lived, no? And Jesus lived in me. Do it so that they may see your good deeds. Gawin niyo ito. Mamuhay kayo ng isang mabuting buhay Kristiyano, buhay na kay Kristo, a beautiful life with Christ, so that others may see the light of Christ and the beauty of God in you. Okay? So ano pa?
how you will handle problems at work. Paano mo i-handle? Ano gagawin mo sa iyong mga problema sa iyong hanap buhay? How you dress, how you spend your money, how you raise your children, how you respond when tragedy strikes, how you will deal with difficult people. Ito po yung mga katanungan. Ano ang mga gagawin mo? Just remember, napakaraming tanong dito. Paano ang gagawin mo pagka ganito? Paano ang gagawin mo pagka ganon? No? Sabi niya, how you handle problems at work, paano mo i-handle yung problema mo sa trabaho, na maraming sip-sip sa tabi mo, no? Na wala ka nang ginawang tama, puro mali, no? Daming ngumunguso sa'yo, ha? Dahil gusto nila yung posisyon mo, maraming magsisip-sip. How do you dress, no? How you dress? Paano ka bang how you dress? How do you present yourself? Baka naman para kang hippies, baka naman yung iyong suot mo kapatid kapatid na babae, yung iyong suot na short makaka-short yan, na? Konting taas lang kita na yung pinakakatago-tago, no? How do you dress? How do you dress? Did you dress like a Christian? A Christian lady or a Christian man? How you spend your money? Sabong dito, sabong doon, hindi nakikita sa Christian yan. No? Sabi niya, how you raise your children? Paano natin pinalalaki ang ating mga anak? So, yun po. Just remember this. Ito lang tandaan natin. Every day you are either drawing people to Jesus or you are pushing them far away from Christ. Talagin natin tatandaan. No? Ang lahat ng ating ginagawa, isa lang ang ibig sabihin. How, in everyday life, how you either way, drawing people to Christ, sa iyong mga magagandang ginagawa, do good deeds, sa iyong mga ginagawang maganda, sinasabing maganda, pinakikitang maganda, sa pamamagitan ng Ebanghelyo, marami kang tao na aakay kay Kristo. Or, sa masama mong ugali, sa masama mong attitude, sa masama mong pilantip ng iyong mga salita, imbis na ang tao ay lumapit sa Diyos, kay Kristo, you farther them away, no? Nalalayo sila sa ating Panginoon Diyos. Bakit? Ang sama mong example, kapatid. Ang sama mong example, hindi ka Christian, hindi yung the way you talk, the way you look, the way you act, the way yung mga body language mo, it's not a Christian way. Baka ikaw yun, kapatid, baguhin mo. Baguhin mo. Sapagkat you do not bring people to Christ and bring people to God, but lalo silang lumalayo sa ating Panginoon Diyos. Look at yourself. Tingnan mo ang iyong sarili. Paghandaan ang pagdating ng Panginoon. Number 3. Lagi natin iisipin, do I prepare to face my Maker? Ako ba'y handa na harapin ang ating Panginoon? Tandaan po natin, Hebrews 9:27, it is appointed for a man to die. And after that judgment. So, lahat ng tao ay nakatakda ng mamamatay minsan pa. Minsan lang. Pagkatapos niyan ay paghukom. Bakit? Sabi nga ni Apostol Pablo, ang buhay ng tao, ni James, ni Santiago, ang buhay ng tao ay parang hamog sa umaga. Now you see, now you don't. Brothers, sister, baka ngayon, nanonood ka ng video ito, baka bukas, wala ka na. So ano ibig sabihin? Always be prepared to face your Maker. Lagi kang handa na humarap sa ating Panginoon Diyos dahil pag tayo namatay, pag tayo ay dumilat na muli, paghuhukom na. Ayaw nating tayo ay makondem saan? Sa dagat-dagatang apoy. Some unbelievers will see Christ in us and will become believers as a result of our testimony. They will join us joyfully glorifying God.
Ano sabi po rito? Yung mga unbelievers, yung hindi mananampalataya, pag nakita nila na si Kristo ay nasa atin, ay magiging mananampalataya na rin sila as a result of our testimony. Ano ba yung testimony natin? Yung ipinakikita natin. Ang testimony po, hindi lang yung sinasabi yung nagte-testimony ka. The living testimony is what they see and hear and look at you. That is a living testimony. Tell me who your friends are, and I will tell you who you are. See? At pag ito nakita nila, they will join us. They will join us in joyfully glorifying God in heaven. Okay? See peace in us. Nakikita nila ang kapayapaan sa atin. They see joy in us. Nakikita nila ang kapayapaan, kaligayahan. See truth in us. Nakikita nila ang katotohanan sa atin. They see forgiveness in us. Nakikita nila na tayo ay nagpapatawad ng ating mga kasalanan. Humihingi tayo ng tawad sa ating kasalanan at nagpapatawad din tayo na nagkakasala sa atin. See strength in us. Lumalakas sila sa atin. Kaya nga sa ating mga Kristiyano, sabi natin, pag may problema tayo, let's pray together. Siya nga po pala, meron tayong mga text messages sa ating chat room na may mga kapatiran po na may mga sakit, na may nag-positive sa COVID. Let's pray for them. Especially with Father Leoncio, the husband of Sister Doreen Santos. Si Papang ay nag-positive po daw, no? Na COVID. Sana si Mami makarecover din. They are both 90 years old, something like that. Both of them, the husband and wife. Sana po makarecover sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. We all pray for them. At sa lahat din po ng mga may sakit at nangangailangan ng panalangin, ipag-pray po natin sila lahat. And this video channel ay nananalangin at nananalangin, tumingin sa Panginoon ng kalakasan at kapahinga at yung kanilang sakit ay ma-overcome nila. So, they see strength in us and see purity in us. See compassion in us. They see hope in us. When they see those virtues in us over a long period of time, they will sooner or later ask us. Tatanungin tayo, what makes you a different man or woman today? So, a saint is not a person who makes it easy to believe in Jesus. A saint is a person who makes it easy to believe in Jesus. Ang isang taong Kristiyano ay madali, no? Make it easy to believe in Jesus. Sapagkat naniniwala sila sa kapangyarihan ng salita ni Kristo, sa mga milagro niyang ginawa, at sa kanyang kapangyarihan bilang anak ng Diyos. So, 2 Corinthians chapter 3 verse 2, you are our letter in our hearts, and known and ready to everyone. Ito ang sulat namin mula sa aming puso para sa inyo at para sa lahat ng tao. Remember who you are. We are strangers and aliens. Live a holy lives, okay? Visible, moral, and excellence. Don't be surprised by spiritual hostility. Do good anyway. Kahit ang iba ay hindi gumagawa ng mabuti. Live that results in God's hand. Hayaan natin ang Diyos ang magbigay ng resulta at mga solusyon sa ating mga hinihingi sa Kanya. Be ready to meet Jesus when He returns. Maging handa tayo sa paghahanda, sa pagbabalik ni Jesus sa darating at malapit ng pagdating ng ating Panginoon. Live for Jesus. Mabuhay po tayo ng nakay Kristo. Your life is your most powerful evangelistic tool. It is more powerful than any book or tract or method we can teach others. Ano man po sabi? Tayo ay mamuhay
Sabi nga po ni Apostol Pablo, imitate me as I imitate Christ. Because Christ imitate God the Father in heaven. And He preached the gospel to us through the apostles and Christians today. We are all missionaries and we ought to live a godly life. Mabuhay po tayo ng may takot sa Diyos, may pagmamahal sa Diyos, upang ang biyaya ng Diyos ay sumagana sa atin. Yan po ang ating katapusan ng ating lesson sa araw na ito. At nagpapasalamat po ako sa inyong pagsubaybay at always welcome kayo sa ating YouTube channel, The Way to Eternal Life. At pakishare po at pakisubscribe ang ating YouTube channel. Pwede pong makiusap na i-share nyo po at ibalita ninyo ang mga mabubuting balita na natututunan ninyo dito sa the YouTube channel, The Way to Eternal Life by Brother Dave. Magandang gabi po, magandang hapon sa inyo lahat. Pagpalain po tayong lahat ng may kapal. God bless you all.